Maligayang pagbabalik po sa Pinas Weather Balita. Ngayon po ay i-update ko kayo sa ating pinaka-latest weather update doon po sa bagyong papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Aalamin natin yung malaking pagbabago sa direksyon nito, pati na rin po ang mga lugar na posibleng maapektuhan. Pero bago ho natin simulan, hiling lamang po ako ng pabor na i-like at i-share nyo po ang ating weather update. So kung makikita ho ninyo sa ating screen, nandito po yung tinatawag natin na track and intensity forecast ng Tropical Storm Hagupit. International name po yung Hagupit. Ito po tatawagin naman bagyong Kaloy kapag nasa loob na ng ating bansa. Pangatlong bagyo sa 2026, unang bagyo naman sa buwan po ng Mayo. Ito po yung malaking pagbabago. Mamaya hong alas 8 po ng gabi, ngayong araw po ng Sabado, ito po papasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bilang tropical storm category o level 2 na category po ng bagyo. And then pagdating po ng Sunday po ng umaga hanggang sa Sunday po ng alas 8 ng gabi, magiging isang tropical depression o hihina po ito sa pagiging level 1 na category ng bagyo o tropical depression. Pagdating naman po ng Lunes, ito po ay magiging low pressure area. Doon sa naunang update natin, Martes pa yan talaga magiging LPA. Pero ito po kasi ay pahina na ng pahina dahil po sa epekto ng easterlies o maalinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Which is magandang balita naman ito para sa atin. Ang huling pagkatala po dito sa bagyong ito na papasok sa ating bansa ay namataan po na mayroon pong layo na 1,065 kilometers east of northeastern Mindanao. Tinataglay po nito sa ngayon ang hangin na umaabot po sa 65 kilometers per hour malapit po sa may sentro. May pagbugso naman na 80 kilometers per hour. Yung pagkilos ho niya medyo bumilis nga po, nasa 20 kilometers per hour. Pa-westward po ang pagkilos. Ngayon, alamin naman natin yung mga lugar po na posible o possible na maapektuhan nito habang papasok po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po, makinig po kayo mamaya pong gabi ng alas 8 ng gabi. Mamaya po, no, ito po ay magkakaroon ng lokasyon na 950 kilometers east of northeastern Mindanao. Maintain pa rin sa 65 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Pagdating po ng Lunes ng umaga, May 10, ay magiging tropical depression 830 kilometers east of eastern Visayas. Pagdating ng alas 8 ng gabi ng Linggo, 685 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. And then Lunes po ng umaga, 500 kilometers east of Giwan, Eastern Samar po ang magiging lokasyon po nito. Ngayon naman po ay silipin natin yung ating pinakamapa and then makikita ho ninyo yung mga pagbabago sa direction po at pagkilos po ng bagyo na ito. Actually, ito pong bagyo na ating minomonitor, hindi naman ito banta talaga sa nakakatakot na bagyo. O hindi rin talaga ito nakikitaan na magiging super typhoon kahit nung unang update natin. Kung makikita ho ninyo sa ating pinaka-live po na mapa, ito po, tingnan nyo pong mabuti. Yung bagyo po na nasa labas ng ating bansa, medyo talagang umikli na yung kanyang area of probability. At ito po ay senyales na ito'y pag naging tropical depression, naging LPA, malulusaw na po ito. So malulusaw ito araw po ng Lunes dahil magiging LPA po ito. Pag naging low pressure area ito sa Lunes, sunod-sunod na yan. Doon na yung categories niya para malusaw po o maging kumpul na lamang, nakaulapan. Pero sa ngayon, patuloy pa rin po ang sirkulasyon ng pinakasentro nito. Itong umiikot sa kanya, tinatawag pa rin po natin na spiral clouds, which is medyo delikado rin yan kapag nandoon sa may mga area na maapektuhan po. At kung makikita ho ninyo, wala ho itong landfall scenario. Or hindi po magla-landfall ang bagyo sa atin pong Philippine landmass. Bagamat nandito yung pinakadulo, yung kulay asul po na yan, yan po ay low pressure area na category na. Ang ibig sabihin nito, hihina po ng hihina ang bagyo habang papalapit po sa ating Philippine landmass. Magandang balita po yon at yung pangamba natin dito sa bagyo na ito, mababawasan. Samantalang bukod po dyan sa bagyo na yan na papasok sa ating PAR, ay nakakaapekto pa rin po ang easterlies. So alamin natin yung mga lugar na apektado ng easterlies. Malaking parte po ng Metro Manila, kasama po ang Luzon, Visayas at Mindanao. Kung makikita ho ninyo, napakalawak po ng sirkulasyon ng easterlies o yung maalinsang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Ang easterlies ang nagiging dahilan kaya hindi natitrigger o hindi lumalakas po etong tropical cyclone na ito o tropical storm
hagupit na nasa labas ng ating bansa, mamaya papasok na po dahil sa maalinsangan at mainit po na hangin. Kung titignan naman natin sa likuran niya, merong isang LPA dito na nasa low chance ang category pero masyado ho itong malayo. At ito is stationary yung pagkilos. Halos hindi po gumagalaw. Naiwan na nga po siya nito nga pong bagyong hagupit at ang bagyong hagupit habang papasok naman o papasok ng ating bansa ay humihina po ng humihina. Kaya kung may nakikita kayong update na sinasabi biglang lumakas o nagkaroon ng rapid intensification, hindi po totoo yon. Wala po nangyayaring rapid intensification dahil kung makikita ho ninyo, kulay green lahat yan. Yung mga dot na yan, yung mga tuldok na yan, kulay green. Ibig sabihin pag kulay green, tropical storm. Pagdating po dito sa kulay violet po na ito, yan po ay magiging tropical depression at magiging low pressure area. Ibig sabihin, pahina po ng pahina. Pero hindi ibig sabihin ito ang parte ng Eastern Visayas kasi silangan po ng Mindanao, pwede pa rin makaranas ng mga pag-uulan, lalo na po bandang hapon at sa gabi. Kapag nakapasok na sa loob ng ating bansa, eto nga pong tatawagin natin bagyong Kaluy na rin sa loob po ng ating bansa. Kahit po maging tropical depression yan, nasa level 1 na category. Pag tropical depression, ay tinataglay pa rin o tumataglay pa rin ng 39 to 62 kilometers per hour na lakas ng hangin. Pag LPA naman ang isang kategorya, hindi masyadong malakas ang hangin nito, mahina lamang po ito, nasa 30 to 45 kilometers per hour ang lakas ng hangin, pero yung mga pag-ulan, kayang-kaya magbigay. Pero hindi naman po sobrang lakas. Ang gusto lang naman natin is makaranas po tayo ng mga pag-ulan dahil nga po sobrang init. Pero dahil sa patuloy na pagbabago sa kilos po ng bagyo, ito po ay hindi na tayo aasa ng sobrang lakas po ng mga pag-ulan. Yung mga ulan naman na possible na ating maranasan, lalo na po sa hapon at sa gabi, pwedeng dulot po ito ng mga local thunderstorms. Ang localized thunderstorms natin may dalawang kategorya. Yung normal na thunderstorms na tumatagal ng hanggang 30 minutes na ulan, at meron naman po tayong severe thunderstorms na tumatagal ng 45 minutes hanggang 1 oras. Yun po yung mga direktang lugar na naaapektuhan po ng easterlies. Ang easterlies po nagpo-produce yan ng mga local thunderstorms. At ito, para din sa kalaman ng bawat isa, nandito na ho tayo sa transition period na kung saan from tag-init, unti-unti na tayong papunta doon sa tag-ulan. Pagpatak po kasi, pagpasok po ng buwan ng June, July, August, sa bare months, dyan na po pagsisimula ng tag-ulan. At kung titignan natin dito sa ating kanlurang bahagi ng ating bansa, dyan sa may parte ng Palawan, dyan po unti-unting mabubuo yung habagat o southwest monsoon. Bagamat sa ngayon, wala naman tayong ibang hangin maliban sa easterlies. Ang habagat, wala pa, hindi po nabubuo. Wala tayong dapat ipangamba sa mga malalakas na bagyo. Kung meron mang bagyo na mabubuo, na malalakas o super typhoon tulad po ng super typhoon Sinlaco, nasa labdas lamang yon at hindi po yun matitrigger para pumasok dito dahil wala pong mag-a-attract sa bagyo para pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero iba ang senaryo pag meron tayong habagat o southwest monsoon. Ang southwest monsoon ay nag-a-attract o kumukuha po ng mga bagyo yan para lumakas o mas matrigger sila sa pinakamalakas na kategorya. Kaya itong bagyong hagupit, tropical storm hagupit, hindi na lumakas kasi wala po tayong ibang hangin para matrigger itong lumakas tulad po ng habagat. So kabayan, yan po muna ang ating pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon.